Don't judge the book by its cover. Sadyang tunay, dapat hindi tayo nanghuhusga base sa panlabas na anyo. Pero tayong mga tao napakahalaga ng ating panlabas na anyo. Dapat malinis, maayos, hindi marungis at hindi madumi. Dapat presentable, lalong-lalo na kung isa kang babae. Kapag babae ka, dapat daw hindi ka man sobrang ganda na parang artista, dapat kahali-hali na. Lalo na nga daw kapag single mother ka. Kapag single mother ka, maganda at bata pang itsura, malaki pa ang pagkakataon, malaki ang tsansa na ikaw ay makahanap ng taong tunay na magmamahal sa iyo at hindi ka iiwan. Aba, kung suswertehin ka pa, malay mo, makakuha ka na isang lalaking mayaman na handa kang iahon sa kahirapan. Parang si Corazon. Itong si Corazon o si Cora kung tawagin ng kanyang mga kaibigan ay isang dalagang ina. At sa edad niyang 16 ay nabuntis siya ng kanyang kasintahan noong high school pa lamang. Palibhas ay bata pa at sa murang edad ay alam na ang mga bagay tungkol sa pakikipagtalik, walang kakontrol-kontrol sa sarili. Hindi iniisip ang kanyang gawi, hindi iniisip na makakasama na pala para sa kanya sa puntong iyon ang kanyang ginagawa. Hanggang sa mag-break nga sila ng kanyang kasintahan, huli na ng kanyang malaman na siya pala ay buntis na. Napakabilis ng mga taon. Ngayon, si Corazon ay 30 years old na at ang kanyang anak malapit nang mag-high school. Ang nagpapaaral dito ay kanyang mga magulang. Si Cora, buhay dalaga at may kasintahang binatang binata pa. Andoon sa Amerika, nagtatrabaho. Isang araw, bumisita kay Cora ang kanyang ina. Cora, anak, abutan mo naman ang iyong ama kahit na magkanong pera lamang. Aba, para pambaon lamang ng anak mo si Diana. Hindi na kami bata, anak. May iniinda na rin kami sa katawan. Pinipilitan namin para makatapos ang iyong anak, ang aming apo. Dahil pinapabayaan mo yung bata eh. Parang wala kang kaabor-abor sa batang iyon. Inay naman, utang na loob. Ilang beses ba nating pag-uusapan to? Pareho po nating alam na wala akong trabaho ngayon. Wala akong kita. Saan ako kukuha ng pera, ha? Kay Carlo? Sa boyfriend ko? Hindi ka na nahiya, inay? Doon pa ako hihingi na pambaon sa batang si Diana, ha? Nakakahiya. Ay, aba anak, anong gusto mong gawin ko? Ha? Pabayaan ko ang aming apo? Anak, nakakailang tigil na nga yan sa pag-aaral. Dahil wala ka maiabot na pambaon man lamang niya. Kami nang ang bahala sa tuition fee. Anak naman, isipin mo, dalaga na si Diana. Dalaga ng anak mo. Pati mga damit niya. Pinaglumaan pa ng mga pinsan niya na hindi siya makabili ng bagong sapatos. Samantalang ikaw, ang dami mong rubber shoes. May heels ka pa. May dress ka pa. Bago pa ang bag mo. Lahat ng mga gamit mo mamahalin. Yung anak mo, wala ni isa. Mahiya ka nga sa mga tao. Iniisip mo man lamang ba kung anong iniisip ng mga kapitbahay natin tungkol sa'yo? Ang dami niya agad sinabi, inay. Alam mo, pakaramdam ko, ginagamit mo lang yung batang yan para makahingi ng pera sa akin eh. O ito, tanggapin nyo, 2,000 piso. Gamitin nyo kung saan nyo gusto. Bahala kayo. Kakasira kayo ng araw eh, ang aga-aga. Aba anak, Corazon, baka nakakalimutan mo. Magulang mo ang kausap mo. Sinusuportahan ka lang namin kasi anak ka namin, pero yung si Diana, na aming apo, ay dugot laman mo. Dapat nga ikaw ang mas nangungunang mag-asikaso ng buhay niya. Ayusin ang buhay niya, ang kinabukasan niya. Huwag mong ipasa sa amin lahat ng responsibilidad mo. Ikaw ang kanyang ina. Hiyang-hiya na kami sa ginagawa mo, anak. Kung todo pa sosyal ka, make-up dito, bili ng bagong damit dito, bili ng bagong bag dito, habang ang anak mo nahihirapan. Dahil nga sa away at pagkatalong ito, padabog na lumabas ng kanyang bahay si Cora at iniwan ng kanyang ina na pinagsasabihan pa siya. Maya-maya pa ay nag-text itong si Cora kay Carlo. Ang sabi niya, Han, favor naman baka naman pwedeng,
Maghanap naman tayo ng ibang apartment. Mahal, ayoko na dito. Ayoko na malapit sa mga magulang ko. Naiinis na ako, nauumay na ako. Nabibingin na ako sa sagutan namin. Please naman Para pagkatapos ng kontrata mo sa Amerika at bumalik dito sa Pilipinas, may bahay na tayo, magkakasama na tayo, mahal. Ano? Aalis ka nang muli sa apartment na yan? Hindi ba't halos wala ka pang isang buwan sa nalipatan mong apartment? Ang dahilan mo, gusto mong makalayo sa pamilya mo. Ayaw mo silang makausap, ayaw mo silang makita. Ngayon, aalis ka na naman? Mahal naman, hindi ganun kadaling kumita ng pera. Yan ang tugon ni Carlo. Pero Han, para naman sa ating dalawa to Isipin mo nga, mas private. Mas may privacy tayong dalawa kapag nakahanap tayo ng ibang bahay na medyo mas malayo naman dito. Ikaw naman kasi, sinabi ko na sa'yo, wag dito sa lugar na to. Ikaw tong mapilit Ikaw nagpalipat sa akin sa bahay na to Kasalanan mo to lahat Ano? Han? Kasalanan ko pa? Hindi ba't sinunod ko lamang ang nais mo? Nais mong humiwalay ng tahanan sa mga magulang mo. Hindi ko naman alam na ganun kalaki ang issue ninyo. Huwag mo sa aking isisi yan. Han, huwag naman ganito. Huwag ganito? Ano? Huwag ano? Huwag tayong magtalo? Huwag tayong mag-away? Pwes kung ayaw mo makipagtalo sa akin, ihanap mo ko ng ibang apartment ngayon Sige Han, gagawa ko ng paraan. Sige, maghahanap ako. Ako nang bahala. Pasensya na. Sige na, magpapahinga na ako. Day off ko ngayon Mamaya may pasok na ulit ako. Bye-bye na. I love you. Sagot naman ni Carlo. Pero dahil nga hindi maapakali itong si Cora, siya na mismo ang nangunang maghanap ng bahay na maaari niyang lipatan. At isang mamahaling apartment nga ang kanyang natagpuan. Agad nitong kinuhanan ng picture at ipinadala sa kanyang boyfriend na si Carlo. Wala nang tanong-tanong pa. Para hindi na sila magtalo, nagpadala na nga ng pera itong si Carlo sa kanya. Mahigit 50,000 ang binigay sa kanya para may palabis na, para makabili siya ng appliances o kaya naman ay ng groceries. Mahal na mahal ni Carlo itong si Cora. At para nga sa kanya, si Cora na ang pinakamagandang babae para sa kanya. Ayaw niyang sayangin ng panahon na sila magkakasama. Kaya habang siya nasa Amerika, patuloy siya ng padala ng pera, buwan-buwan, para naman daw matuwa itong si Cora at mabili niya ang kanyang gusto. Isipin niyo, iba pa yung buwan-buwan na perang ibinibigay ni Carlo. Iba pa yung regalo. Iba pa kapag nangungutang ng pera itong si Cora kay Carlo. Ikaw ba naman ang makakuha ng pera buwan-buwan? Ikaw ba naman ang magkaroon ng partner na sobrang yaman at tila ba lokong-loko sa'yo? Itong si Cora ngayon, buhay mayaman ang asta. Ilang araw matapos makalipat ng panibagong apartment itong si Cora, nag-message sa kanya muli ang kanyang ina. At ang sabi nga nito, "Anak, kamusta ka na? Kumain ka na ba dyan? Cora, baka naman pwedeng isama mo na dyan ang iyong anak. Aba, napakaganda ng buhay mo ngayon. Napakaganda ng bago mong bahay. Napakasarap ng buhay mo. Pati mga pagkain sa bahay mo siguro napakasarap din. Isama mo na dyan ang iyong anak. Malimit nga kami walang ulam dito ng iyong itay. Ayoko siyang madami sa kahirapan namin." Eto na naman tayo. Ang bungangera kong ina nagme-message na naman. Nakakapiko na. Pag ako talaga nainis, kahit sa Maynila, doon ako maghahanap ng bagong apartment. Pag ganito naman, lumayo na ako sa bahay namin, message naman sila ng message. Nakakaumay na. At dahil nga sadyang mapilit ang ina ni Cora, wala na nga siyang nagawa pa. Isinama na nga niya sa bahay niyang bago ang kanyang anak na si Diana. Pero ang nakakainis, ginawa niyang kasambahay ang kanyang anak na wala namang kasahod-sahod. Alam mo ba, ginawa niyang tagalaban ng kanyang mga damit, tagaluto ng pagkain, tagalinis ng malaking bahay. Sobra-sobra na, ginawa niyang alipin ng kanyang anak sa sarili niyang tahanan. Walang iniiwang pagkain si Cora para sa anak niya. Bawal daw galawin ng mga groceries sa kusina, baka daw masira ang patas. Habang siya, aalis na nga siya ng late ng gabi. Uuwi nga siya ng umaga na.
Kasama ang barkada, nagpunta sa galaan. Iba't ibang mga probinsya ang kanya napupuntahan. Sa makatuwid, ginawang kawawang alipin lamang nitong si Cora ang kanyang nag-iisang dalagang anak na si Janeth Dayan. Pero sa lahat ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng bata, tiniis niyang lahat ito dahil ang iniisip niya, mahal siya ng kanyang ina. Mahalaga siya sa kanyang ina. At dahil nga gustong-gusto niya ang ideya na mahal siya ng kanyang ina, malimit ay pinagtatakpan pa nga ng batang si Janeth Dayan ang kanyang ina sa kanyang lolo't lola para lamang wala ng gulo, para wala ng away. Dumating pa nga sa punto na mismo sa kanyang lolo't lola nagmamahal sa kanya ng tunay ay nagsisinungaling siya. Ginagawa niya ito ng ilang taon din hanggang sa mapagod na nga siyang umunawa sa kanyang ina. Tulad nga ng palagi kong sinasabi, ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Ma, pasensya na kung nakakaabala ko sa inyo pero gusto ko sanang humingi ng permiso. Ma, gusto ko po sana magtrabaho sa labas. Kahit bilang isang trabahador, tagaluto, waitress o kung ano man. Kailangan ko po kasing kumita ng pera. Gusto ko pong makapagkolehiyo, ma. Itong si Cora, tumingin lamang sa kanyang anak mula ulo hanggang paa, sabay higop ng kanyang mainit na kape. At hindi na nga siya nagsalita pa. Ma, kausapin niyo naman ako. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong kumita ng pera. Gusto ko pong makapagkolehiyo. Mahirap po bang intindihin yun? Ako pa? Ako pang hindi nakakaunawa? Napakakapal ng pagmumukha mong bata ka. Di ka ba nag-iisip? Nakapagtapos ka na nga ng high school, di ba? Pera lahat ni Carlo yun. Ano pang gusto mo mangyari ngayon? Manghingi pa ako ng pera sa kanya para makapagkolehiyo ka? Hindi ka na nahiya? Ha? Mahiya ka naman. Pero, ma, hindi ko po kasi maintindihan. Nanay ko po kayo. Bakit imbis na suportahan niyo po ako sa gusto kong mangyari? Mas inuuna niyo po yung mga barkada niyo. Gumala kung saan-saan, umuwi ng lasing, at kinabukasan lalayas ka na naman. Bakit hindi mo ko kayang ituring bilang iyong anak? Bakit? Hindi ko maintindihan. Lahat ng perang ipinapadala ng tito sa'yo, sabi niya, para sa mga pangangailangan natin, di ba? Ha? Pero anong ginawa mo? Pinanglilibre mo sa mga barkada mong ulol. Pinang-iinom nyo. Araw-araw nasa bar ka. Kulang na lang sumakit yung tagiliran mo. Kung hindi ka pa sumuka ng dugo, hindi ka titigil. Naman, hindi nga ako sigurado kung alam ba ni titong anak mo ko. Ha? Bakit ako naging makapal? Masama na bang mangarap, ma? At dahil nga medyo nabigla itong si Cora, sa lahat ng tinura ng kanyang anak sa kanya ay sinampal niya ito. Dahilan upang mapaluhan na lamang ang bata. Paano mo ko nagawang saktan, ma? Bakit? Kulang pa ba lahat ng pahirap mo sa akin? Kulang pa bang pagtitiis ko sa'yo? Isang beses na lang ako kumakain sa araw-araw. Tambak na ang labahin ko. Lahat ginagawa ko para sa'yo. Pinapaniwala ko ang sarili ko na sa lahat ng ginagawa mo, parte ako ng plano mo, kahit na hindi naman talaga. Anong klase kang ina? Di lumayas ka. Lumayas ka. Akala mo ba pipigilan kita? Go. Go ahead. I don't even want you here. Sigaw ni Cora. Pero syempre, dahil sadyang maunawain itong si Janeth Dayan sa kanyang ina, inunawa pa rin niya ito kahit na sobrang hirap na siyang intindihin ito. Naisip din kasi niya na kung aalis pa siya sa tahanan ng kanyang ina, ay saan siya pupunta? Sa bahay ng kanyang lolo't lola, ay mahirap na nga ang buhay nila doon. Sisiksik pa ba siya? Ayaw niya nang makaabala pa. Pero parang nararamdaman na nga ng kanyang mga lolo't lola ang nangyayaring buhay sa kanya doon sa piling ng kanyang ina. Kaya isang araw, nagulat si Janeth Dayan nang biglang dumating ang mga ito sa apartment ng kanyang mama. Nang makita nga nitong si Janeth Dayan ang mukha ng kanyang lolo't lola, agad siyang tumakbot niyakap ang mga ito. At sinabi niya ang buong katotohanan. Lolo, Lola,
Ayoko na po dito. Ayoko na. Ay, sinasabi ko na nga ba, tama ang aking nararamdaman, tama ang nararamdaman ko, tama ang aking kutob. Yan ang sabi ng lolo ni Janet Dayan. Lolo, Lola, 2 araw na po ko halos hindi kumakain ng maayos. 2 araw na pong hindi umuuwi si Mama. Bawal naman pong galawin yung mga gamit sa kusina. Lagi po yung ganoon. Palagi po niyang kasama ang barkada niya. Hindi ko na po siya maintindihan. Wala po akong pagkain dito. Gutom na po ako. Tamang-tama namang may dalang pagkain. Mga kakanina paborito ni Janet ang bit-bit ng kanyang lolo't lola para sa kanya. Aba, ilang oras na nga ang lumipas. 1, 2, 4, 5 oras na ang lumipas, hindi pa rin umuwi ng bahay itong si Cora. Maya-maya, 9:00 na nga ng gabi, dumating itong si Cora. Lasing na lasing at nagulat nga siya nang madatnan niya ang kanyang mga magulang. Mag-asawang sampalagad ang kanyang natikman mula sa kanyang ina. Nakakahiya ka, Cora. Ilang taong ka na namin pinagtatakpan sa mga tao, pero hanggang ngayon wala kang pagbabago. Wala na nga kaming hinihing kahit ano sa iyo, Cora. Pati ba naman yung anak mo gugutumin mo? Nasaan ba ang delikadesa mo? Nasaan ang pag-iisip mo, ha? Wala ka na bang konsensya, ha? Mahihiya ka pa ba sa katawan mo? Parang hindi na makatapit na laking ganito, di ba? Walang ibang sinabi si Cora. Dumiretso siyang muli sa pintuan ng kanyang bahay, binuksan ito at itinurong palabas ang daan. Bibilang ako ng 3. Pag natapos ng 3 at hindi pa kayo lumalabas ng bahay ko, magpapatawag ako ng security. 1, 2. Napaluhan na lamang ang 2 matanda sa naging kilos itong si Cora. Yumakap muna ng mahigpit ang 2 matanda na ito kay Janet Dayan bago sila tuluyang umalis ng tahanan ngayon. Nang dahil sa pangyayaring ito, galit na nga ngayon si Janet Dayan sa kanyang ina. Hindi na nga niya ito mapapatawad pa. Yan ang sabi niya. Dumaan pa nga ang mga taon at hindi na nga nakapag-aral pa ng kolehiyo itong si Janet Dayan. Sa tulong naman ng kanyang mga kakilala sa Maynila, may isang naglakas loob na magkwento sa kanya. Nakita raw ang kanyang ina doon sa Maynila may ginagawang kakaiba. Ay nako Janet, yung magaling mong inay pagsabihan mo. Huwag ka nalang maingay pero huwag mo nga sabihin sa kanya. Ang magaling mong ina, may inuuwi ang lalaki sa Maynila. Alam mo ba, buntis na siya ngayon at hindi si Carlo ang ama. Ang mas nakakagalit pa dito, ang bahay na pinupuntahan niya ay bahay ng lalaking may asawa, lalaking may pamilya. Pero syempre, dahil uso nga ang fake news, hindi pwedeng basta-basta lang siya maniwala. Ang ginawa niya, nag-imbestiga pa nga siya at nalaman niya nga na totoo ang balita. Kabuwala na nga ng kanyang ina at may nagpapadala sa kanya ng mga larawan at kasama ang lalaking may asawa na. Kababayan pa nga nila noon sa probinsya. Kaya naman pala ilang buwan na siyang hindi umuwi sa tahanan nila ni Janet. Mayroon pala siyang kinakasamang iba. At ang huling balita pa nga, ito daw mama ni Janet ay sinugod na nga ng asawang tunay ng lalaking kinakasama nito. Kaya naman napilitan siyang umalis ulit ng bahay na iyon. Lumipat na naman ng bagong apartment at nanganak na rin. Pinilit ni Janet na hanapin ang Facebook account ng kanyang Tito Carlo at doon niya kinuwento ang buong katotohanan na siya ay anak ni Cora. Ano? Anak? Anak ka ni Cora? Imposible. Imposible yan. Kahit na minsan, kahit isang beses, wala siyang inamin sa akin tungkol sa pagkakaroon niya ng anak. Siguro ito ang dahilan kung ba't ayaw ka niyang ipakilala sa akin. Ang sabi nilang sa akin, ini-hire ka daw niya bilang katulong sa bahay. Hindi anak. Anong kalokohan to? Napaka-imposibleng mangyari nito. Pero kung totoo ang sinasabi mo, sinayang niya lamang ang lahat ng pagmamahal ko para sa kanya. Alam mo bang mahal na mahal ko ang iyong ina? Sayang kasi may balak pa naman akong dali siya sa Amerika. Magkaroon kami ng buhay dito.
Mahigit na sigurong 1 milyon na napadala kong pera sa kanya sa loob ng ilang mga taon. Niloko niya lang ako. Niloko niya lang ako. At naging mas mahaba pa ang kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal, naging magkaibigan na nga ang dalawa, si Janet Dayan at si Carlo. At dahil nga sa sobrang galit ni Carlo dito kay Cora, agad niyang inalis at itinigil ang kanyang padalang pera buwan-buwan. At itong si Janet Dayan, ipinag-enroll pa niya ng college. Nung simula ay tumatanggi pa si Janet dahil sayang naman daw ang pera. Hindi nga daw siya nilalaanan ng kanyang tunay na ina. Bakit naman siya pag-aabalahan pa ng ibang tao? Pero sa huli, ipinaramdam sa kanya ni Carlo na deserve naman niya ang lahat ng ito. Ikaw ba naman ang alokin ng libreng pag-aaral sa kolehiyo? Tatanggi ka ba? Sasayangin mo ba ang pagkakataong ito? Di ba hindi? Pagkakataon na ito upang maisaayos mo ang mali sa buhay mo. Mabigyan ng mas magandang buhay ang iyong lolo't lola na nagmamahal sa iyo ng tunay. Palibhasa nga ay napatigil na ang kanyang buwan ng pera mula kay Carlo. Itong si Cora, panay ang tawag dito kay Carlo at nagmamakaawang ipadalahan siya ng pera dahil kailangan daw niya kasi nga daw buntis siya at nakapanganak na. Napakakapal ng mukha. Dahil nga alam na ng lalaking ito ang buong katotohanan, wala nang rason pa para magpaloko siyang muli. Pinatay niya ang tawag at nagpalit na nga siya ng phone number. Hindi na nga siya makontak pa kahit sa Facebook ni Cora. Lumipas pa nga ang ilang mga buwan. Wala nang pera itong si Cora. Lahat naubos na. Lahat ng kanyang pinagkakautangan, tinataguan niya. Pati pambayad ng renta, wala na. Kaya ngayon, nakikita na lamang siya sa isang kaibigan. At sa tulong ng teknolohiya, nalaman itong si Cora na ito palang kanyang anak na si Janet ay nag-aaral na. Nagduda ito. Paano nangyaring magkakaroon ito ng pera pampaaral samantalang ni pagkain nga wala siyang pambili? Agad niya itong sinugod sa paaralan at ipinahiya sa maraming tao. Manggagamit ka, manloloko ka. Kaya siguro nakapag-aral ka ngayon, no? Inakit mo ang boyfriend ko. Napakalandi mong babae ka. Dapat pala, nung simula pa lang, pinatayin na kita noon. Dapat hindi ka na nabuhay sa mundong ito. Dapat hindi na kita pinanganak pa. Wala kang kwenta, wala kang utang na loob. Oh, ma, ikaw pala yan. Kamusta ka? Long time no see. Paano po kayo nakalabas sa inyong lungga ay samantalang nagtatago po kayo? Hindi po ba't hinahanap po kayo ng pinagkakautangan ninyo? Nako, gusto niyo po ba kontakin ko si Elise? Hindi niyo kilala si Elise? Di ba siya po yung asawa ng lalaking pinupunta niyo sa Maynila? Nalimutan niyo na agad? Nako, siya para hindi kayo mahirapan. Kukontakin ko na. Gusto niyo? Ha? Gusto mo? May araw ka rin babae ka. May araw ka rin Janet. May karma ka. Tandaan mo yung ginawa mo sa akin. Wala kang kahiya-hiya. Ako ang iyong ina. Yan ang huling mga salitang iniwan ni Cora sa kanyang anak bago siya tuluyang umalis dahil baka nga tawagan talaga ni Janet itong si Elise. Sinabi naman itong si Janet kay Tito Carlo niya ang lahat ng nangyayari. At ang payo nga nito ay hayaan na nga lamang itong si Cora at mag-aral na lamang siyang mabuti at nahalata nga ni Janet na parang matamlay itong magsalita. Basta mag-ingat ka dyan, Janet, ha? Hindi man kita nakita ng personal o nakilala, ay naging buting kaibigan sa akin. Makapagtapos ka sana ng pag-aaral mo. At kapag nangyari yun, masayang-masaya na ako. I-check mo lagi ang ATM account mo, ha? Abutan mo ang iyong lolo't lola at lagi mong ingatan ang iyong sarili. Mahalin mo sila mahalin mo sila ng walang kapalit. At ang iyong ina, sana dumating ang panahong mapatawad mo siya sa mga kamali ang ginawa niya sa buhay mo. Saad ni Carlo. Pero, Tito, bakit may sakit po ba kayo? Okay lang po ba kayo? Ba't parang ang lungkot ng boses ninyo? Para kayong pagod na pagod. Kayo masyado na kayong overworking dyan sa Amerika eh. Magpahinga po kayo. Okay lang po ba kayo, ha? Ang sabi naman ni Janet. Pero hindi na nga sumagot pa ang lalaki. Makalipas ang 1 buwan, hindi na nga ito tumatawag. Hindi na nga ito nagpaparamdam kay Janet.
Nag-worry na nga ito. Hanggang isang araw naisipan niyang mag-check ng kanyang ATM, ng kanyang bank account. Subalit napakalaki ng laman nito, hindi siya makapaniwala. Gulat na gulat ang dalaga. Kaya naman nag-worry siya. Ano nga bang nangyari talaga sa lalaking nagpapadala ng pera sa bank account na yun? Ang mas gumulantang pangbalita dito kay Janet ay ang isang online news na kumalat. Isang lalaki nga daw ang nagpakamatay. Ang lalaking ito ay ang kanyang tito Carlo. Ang date kung kailan ito nagpakamatay ay ang parehong huling araw na nag-ausap sila sa telepono. Makalipas pang isang linggo, isang sulat ang nakarating sa address nitong si Janet. Ang sulat na ito ay nagmula pa galing Amerika. Sulat kamay ito ni Tito Carlo niya. Nakalagay doon ang lahat ng mga nais niyang sabihin kay Cora, ang ina ni Janet. Lahat daw ng pagmamahal niya doon ay nagbago na. Napalitan na ng puot at galit. Sabi rin doon sa sulat, pagkatapos lamang ng 2 buwan pa, may darating na pera sa kanyang bank account. Ang sabi doon, gamitin daw niya yun sa pag-aaral at kung maaari, gamitin din sa negosyo. Malaking malaki ang pasasalamat ni Janet sa lalaking ito. Doon sa bansang Amerika, inilibing na nga itong si Carlo. At tiniyak naman ni Janet na hindi ito malalaman ng kanyang tunay na ina. At dahil may pera pa nga itong si Janet, nakatapos yan ng pag-aaral sa kursong education. Nais niya raw kasing maging isang guro at wala naging problema sa pera. Lahat nagawa niya ng paraan. Kapareho niyang guminhawa ang buhay ang kanyang lolo't lola na sa awa ng Diyos ay malakas pa ang katawan. Mahal na mahal ni Janet ang kanyang lolo't lola. At sabi nga niya sa kanyang sarili, hindi niya gagawin ang ginawa ng kanyang ina. Hindi niya papabayaan ang 2 matanda. Nagtrabaho siyang mabuti at nagnegosyo ng maayos. Taon pa nga ang lumipas, ibang-iba na ang buhay nila ngayon. Wala na rin silang balita sa kanyang ina. Biglang pumasok sa kanyang isipan at sa isipan ng kanyang lola kung kamusta na nga ba ang batang ipinagbubuntis niya noon. Ipinagbubuntis noon nitong si Cora. Dahil nga ngayon, iba na ang buhay ni Janet at mas marami na siyang kaibigan, nagpatulong siya sa isa niyang kaibigan na hanapin ang kanyang ina. Subalit hindi nila ito matagpuan. Ang nahanap niya ay ang kanyang tunay na kapatid, ang anak ni Cora. Natuntun nga nitong si Janet ang kanyang kapatid. Napakapayat nito at hindi nag-aaral. Inampun ito ng isang kaibigan ni Cora at hindi na nga raw binalikan pa. At wala nang makapagsabi kung nasa na nga ba itong si Cora ngayon. Awang-awa si Janet sa kalagayan ng kanyang kapatid na lalaki. Agad niya itong kinuha at inuwi sa bahay nila ng kanilang lolo't lola. Nang makita nila ito, lumuluha ang 2 mag-asawa. Mabait na bata ang kapatid ni Janet. At dahil nga itong si Janet ay sadyang matalino at madiskarte, gumawa siya ng paraan upang hanapin ang tunay na ama ng batang ito. Naawa naman sa batang ito ang kanyang tunay na ama, kaya inabutan ng tulong ang bata. Nang makita nitong si Janet ang tunay na ama ng kanyang kapatid, biglang pumasok sa kanyang isipan. Nasa na kaya ang kanyang tunay na ama? Ang tunay na ama ni Janet Dayan. Lumipas pa ang mga taon. Ngayon, sekundarya na ang kapatid ni Janet at malayong-malayo ng itsura sa itsura ng bata pa lamang ito. Sumakabilang buhay na rin ang lolo at lola ni Janet. Pero masaya ang mga ito dahil kahit papaano, naging maasenso naman ang kanilang mga buhay bago sila pumanaw. Ngayong nagbago na ang buhay ng lahat ng karakter sa storyang ito, ngayon naman magpapakita itong si Cora sa kanyang mga anak. Sobrang maedad na ang kanyang itsura, maputi na ang kanyang buhok, bitbit niya ang kanyang mga gamit at sabing doon na raw siya maninirahan sa bahay ni Janet. Kung ikaw si Janet, kung ikaw ang nakakabatang kapatid ni Janet, tatanggapin mo ba sa tahanan mo ang isang inang ganon kasama ang turing sa iyo? Ang isang inang iniwan ka sa gitna ng kahirapan at ipinamigay sa kung kanino? Masakit man, magulo man, at hindi man katanggap-tanggap ang kanyang ina, tinanggap niya ito sa kanyang tahanan. Sabi nga ni Janet ay bilang isang guro, nabuksan ito ang kanyang isipan na wag nang ubusin ng panahon sa pakikipagtalo sa kung kanino, lalo na sa mga taong sarado naman ang isipan. Hinayaan nilang mamuhay ito kasama nila.
bumukod sila ng bahay ng kanyang kapatid pagkatapos ng ilang mga buwan. Wala lang silang pakialam pa kay Cora. Sa puntong ito, kahit ang pagsisisi ay hindi man lamang magawa nitong si Cora sa kanyang mga anak sa lahat ng kanyang kasalanang ginawa at pagkukulang niya sa kanyang mga magulang, hindi mo siya kakikitaan ng pagsisisi. Aba, bagkus, siya pa ang mayabang, siya pa ang mahangin, siya pa ang mataas ang ego at ang pride. Sa puntong ito, bilang tao na nga lamang ang respetong ipinapakita nitong si Janet at ng kanyang kapatid sa kanyang ina. Dumaan pa ang ilang mga linggo, rumatay na nga sa kama itong si Cora. Masakit mang pakinggan pero namatay. Pumanaw itong si Cora nang hindi man lamang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Kaya naman, ipinagpasa Diyos na nga lamang nitong si Janet ang kaluluwa ng kanyang ina. At dito na nga po nagkatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Nawa po iminapulot po kayong aral dahil po ako, marami, na minsan sa buhay meron tayong mga taong makakatagpo. Minsan kaibigan, minsan partner, minsan kapamilya. At ang mga taong ito, papagaanin ng buhay mo. Meron din namang iba na papasamain ng loob mo, sasaktan ng damdamin mo. At gaano man kasama ang ginawa nila sa iyo, patawarin mo sila dahil ang mahalaga, nagpatawad ka. Ang taong nagpapatawad ay mas liligaya ang buhay. Yan ang paniniwala ko.